Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, minsan ang kasalanan ay parang kumunoy. Kahit anong pilit nating kumuwala dito ay patuloy tayong hinihila hanggang sa tuluyan na tayong lumubog at hindi na makaahon pa. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa mga listeners ng programa ninyo. Ako nga pala si Regina, isang simpleng may bahay na pilit ginagawang komplikado ang lahat. Nang dahil sa kagustuhan kong mabago ang takbo ng buhay ko, hindi ko namamalayang naisasakripisyo ko na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. At tungkol nga doon, ang ikukwento ko sa inyo, Popoy at Bea. Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya. Maagang namatay ang nanay ko at naiwan ako sa aking lola. Ang tatay ko naman hindi na nagparamdam pa simula nung tumungtong ako sa elementary. Marami na ring sakit na nararamdaman ng lola ko noon kaya hindi ko na rin siya nakasama ng matagal. Mabuti na lang at nakapagtapos na ako ng high school bago siya tuluyang mawala. Kahit papaano ay nagawa ko ng itaguyod ang sarili ko. Nag-apply ako ng trabaho bilang tagabantay sa computer shop, kaya naisabay ko ang pag-aaral ko sa college. Doon ko na nakilala ang best friend kong si Maris. Siya ang naging kasakasama ko mula noon, hanggang sa magsimula na nga kaming bumuo ng kanya-kanya naming pamilya. Check mo nga sis kung okay na tong timpla ko. Perfect! Okay na okay. Sure ka ha? Oo, okay rin na yan. Simpleng dinner lang naman to eh. Hindi naman to cooking show. Okay, sabi mo eh. Mas mainam pala kung magpasama ako sa'yo sa susunod pag may kailangan akong bilhin para sa kotse ko. Oo pare, sabihan mo lang ako, i-refer kita dun sa kaibigan ko. Sige. Aba, mukhang nag-e-enjoy kayo sa kwentuhan ah. Nabili niyo ba yung mga pinapabili namin? Oo naman babe, pero syempre bumili na rin kami ni paring Ram ng alak na may inom. Naku po, yan na nga pa sinasabi ko eh. Konti lang naman to babe, hindi rin naman kasi ako pwedeng maglasing masyado eh. Okay, anyway, i-ready na natin yung mesa para makakain na tayo. Sige. Alam nyo, matagal nang sinasabi sa akin ni Regina na gusto niya kayong invite for dinner. Kaso hindi matuloy-tuloy kasi madalas ako nasa ibang lugar para sa work eh. Buti naman pare at nagtagpo din yung mga schedule natin. Oo nga eh, pero pagpasensyahan nyo na tong place namin ha. Hindi kalakihan. Pero bala ko na rin naman ibenta tong unit para makabili na ng mas malaki. Yung pampamilya na talaga. Naku, ano ka ba? Malaki na nga tong unit mo eh. Bibihira lang yung nakaka-afford ng 2-bedroom unit na condo, no? Gusto ko kasi sana ng penthouse. Kaso matagal na panahon pa siguro hihintayin ko bago matupad yun. Ikaw naman kasi baby. Hindi naman kailangang malaki ang titirhan natin. Ang mahalaga, malinis at saka maayos. Saka masaya yung titira. Pero syempre mas gusto ko pa rin na mabigyan ka ng mas komportableng buhay. Nako sis, hayaan mo na yung si Cholo. Mukhang masipag naman siya at mukhang kayang-kaya naman niyang tuparin yung goals niya. Oo na. Mukhang ako pa yata mawawalan ng kakampi rito ah. By the way, kung gusto niyo dito na mag-sleepover, pwede ah. Naka-ready naman yung isang bedroom eh, para makapag-inuman na rin kami ni paring Ram. Pwede. Ano sa palagay mo, love? Love, maaga yung lakad natin bukas, 'di ba?
imimit pa natin yung wedding organizer natin, remember? Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Pare, negative pala kami. Bawi na lang kami sa susunod. Sige, sabi niyo yan, ha? Nako, huwag kayong magbibitaw ng pangako rito sa boyfriend ko. Hindi basta-basta nakakalimot yan. Huwag kayong mag-alala. Matapos lang lahat ng mga inasikaso namin sa kasal, pwedeng-pwede na ulit. Okay. Thank you ulit sa dinner. Wala yun. Next time, samahan na natin ng sleepover, ha? Sure. O paano? Mauna na kami, ha? Samahan na namin kayo sa baba. Naku, wag na. Carry na namin. At saka para hindi na rin kayo maabala ni Cholo. Okay, ingat kayo. Bye, Regina. Cholo, pare. Sa ulitin. Ingat kayo, pare. Bye-bye! Ay, nakakatuwa silang dalawa, no? Few months from now, magiging mag-asawa na sila. Bubuo na sila ng sarili nilang pamilya. Oo nga eh. Talagang very hands-on sila pareho sa preparation ng kasal nila. Babe? Gusto mong sumunod na kay Maris? Sumunod? Saan? Sa pagiging bride niya. Akala mo talaga ganun kadali no? Well, hindi siya ganun kadali pero pwede naman, di ba? Babe. Actually, babe, matagal ko nang pinag-isipan to eh. At dahil napag-usapan na rin naman natin, edi tuloy-tuloy ko na. Oh my God! Cholo! Babe! Regina, matagal na rin naman tayo mag-boyfriend-girlfriend. Bukod sa alam kong ready na ako, sigurado na rin naman ako na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Babe, will you spend the rest of your life with me? Will you marry me? Babe naman Bigla-bigla ka na lang nagdedesisyon ng ganyan. Well, kung hindi ka pa naman ready, okay lang naman sa akin. Maghihintay ako hanggang sa maging ready ka na. Babe, sure naman ako na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Kaso, hindi ko alam kung ready na ako Bakit naman? Kasi tingnan mo nga na hindi kita matulungan sa mga gastusin natin dito sa bahay. Wala akong maiambag sa buhay mo. Shh, babe. Kung ilang inaalala mo, ako na magsasabi sa'yo, wala kang dapat ipag-alala. Kaya kong i-provide lahat ng gusto at pangangailangan mo. At ang gusto ko lang makasama kita araw-araw. Gusto kong bumuo tayo ng masayang pamilya. Okay lang sa'yo? Kahit na wala akong silbi sa bahay? Babe, ano ka ba? Huwag mong iisipin na wala kang silbi. Ikaw ang nagbibigay inspirasyon sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit pinagbubuti ko ang pagtatrabaho ko. Dahil sa'yo, kaya maayos ang buhay ko ngayon. Kaya ayokong isipin mo na wala kang silbi, okay? Ay, kahit na taong bahay lang ako? Oo naman. Kasi nga, ikaw na ang tahanan ko. Corny mo, ha? Ito ang lagi mong tatandaan, babe. Kapag mag-asawa na tayo, or kahit ngayon pa lang, lagi ako magsisikap para maging mabuting provider sa'yo. At sa mga magiging anak natin. Hindi mo kailangan mag-alala sa future natin. Akong bahala sa'yo. Popoy at Bea, sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay, masasabi kong si Cholo na siguro ang bigay ng langit bilang pambawi sa pag-iisa ko simula pagkabata. Nakilala ko siya nung minsang napadpad siya sa computer shop na pinagtatrabahuhan ko. Nasa fieldwork daw siya noon at meron siyang urgent document na kailangang i-print. At nagkataon naman na malapit lang siya noon sa shop namin. Mula noon ay napadalas na ang pagpunta niya sa shop kaya mas nakilala pa namin ang isa't isa.
Naging magkaibigan kami at napadalas ang pag-uusap namin. Hanggang sa inaya niya na akong makipag-date at nagsabing gusto niya daw manligaw sa akin. Sinagot ko naman siya makalipas ang ilang buwan. Dumating si Cholo sa buhay ko hindi lang bilang isang boyfriend, Popoy at Bea. Siya na rin kasi ang tumulong sa akin para makapagtapos ako ng college, lalo na noong time na hirap ako sa pera. Nung una, medyo hesitant pa ako na tanggapin ang tulong niya dahil ayoko rin namang isipin niya na pera lang ang habol ko sa kanya. Pero nagpumilit siya at pinatigil na ako sa pagtatrabaho. Nagkataon naman na hirap na rin akong pagsabayin noon ng pag-aaral at paghahanap buhay, kaya hindi ko na rin tinanggihan ang alok niya. Bilang kapalit naman, ipinangako ko sa kanya na magtatapos ako on time. At tinupad ko ang pangako kong iyon. Nagtuloy-tuloy pa ang relasyon namin hanggang sa lumagay na nga kaming dalawa sa tahimik. Yun nga lang kung kailan ayos na ang lahat, saka pa dumating ang malaking problema sa pagsasama naming dalawa. Paano kaya to? Mukhang kukulangin yung naipon kong pera. Naku po, ito na nga bang sinasabi ko eh. Hello, Queenie. Oh, hi, Mama Reg. Kamusta? Heto, sa bahay lang. Hindi makagala kasi walang pera. Hoy, grabe ka naman. Inunahan mo naman agad ako. Ano kasi, Queenie, yung utang ko sa'yo, wala pa kasi akong pambayad. Nako, paano yan? Ang sabi mo sa akin this month makakapagbayad ka na. Pasensya ka na, Queenie, ha? Nagastos kasi namin para kay baby yung pambayad ko sana sa'yo eh. Sus! Nagastos kay baby o bumili ka na naman ng bagong bag? Nakita ko yung post mo last month. May bago ka na namang bag na branded. Naku. Wag ako, ha? Ayoko nang niloloko ako. Uy, hindi Regalo sa akin yun ng asawa ko kasi umattend kami ng family gathering nila. Oh well, total mukhang suportado ka naman ng hubby mo dyan sa mga luho mo. Bakit hindi ka na lang magpatulong sa kanya para mabayaran yung utang mo sa akin? Kesa naman lumaki na lumaki ang tubo. Hindi pwede, magagalit sa akin yun. Honey, nandito na ako. Ay, wait lang, Queenie, ha? Nandito na si Cholo. Tatawagan na lang kita mamaya. Ay, naku. Ayan na naman siya. Tumatakas na naman. Huy, hindi. Ano lang. Ayoko lang na marinig tayong nag-uusap ng asawa ko. O sige, tawagan mo ko, ha? Kung hindi ako mismo lalapit sa asawa mo. Oo, sige, promise. Tatawagan kita mamaya. Patulog na yung asawa ko. Okay, fine. Sino yung kausap mo? Wala. Ano lang, classmate ko nung college. Kumusta yung work mo? Okay naman. May gusto ka bang dinner? Magluluto ako. Kahit ano. Okay. Nakita ko pala yung bill ng credit card kanina nung nag-browse ako ng personal email ko. Nakita mo? Bakit parang ang laki yata ng bill? May mga binili ba tayong appliances? Ano yun, Han? Groceries at saka supplies para kay baby. Supplies? Groceries? Kailan pa umabot ng 5 digits ang halaga ng groceries natin? Ano, Han? Nag-stock na kasi ako ng mamahaling gatas ni baby. Ang hirap kasi maghanap nun eh. Alam mo naman si baby, di ba? Maselan pagdating sa gatas. Di ba nag-stock ka na last month? Sabi mo pang 3 months na yon, kaya ang taas din ng bill natin last month. Ano kasi? Han, alam kong hindi lang sa groceries na pupunta ang pera natin. Alam kong bumibili ka rin paminsan-minsan ng mga bagay na kailangan mo, yung mga gusto mo. Pero sana naman, medyo maghinay-hinay tayo ng konti. Alam mo namang binabayaran ko pa yung car loan mo, di ba? Sorry, Han. Akala ko kasi okay lang sa'yo eh.
Okay lang naman sa akin na bumili ka rin ng mga para sa'yo. Kaya nga ako nagtatrabaho para ma-provide yung mga kailangan mo. Ang sa akin lang naman ay alalay lang sa gastos. Magtulungan tayo, para sa atin din naman to eh. Okay. Sorry talaga, Han. Sige na, papahinga muna ako. Medyo pagod ako sa work eh. Sige, Han. Tawagin na lang kita pag kakain na. Cute ng baby na yan, eh, no? Manang-mana kay mami ninang niya yan, eh. O paglaki mo, huwag kang gagaya dito sa mami mong gastador, ha? Oo. Hoy, bruha ka! Hindi pa marunong magsalita yung anak ko kung ano-ano na sinasabi mo. Triggered yarn? Whatever. Kasi naman, sis, may point naman yung asawa mo, eh. Gastos ka ng gastos. Bili ka ng bili ng kung ano-ano. Ang taas-taas ng cost of living nyo. Dekondo na kayo. Tig-isa pa kayo ng sasakyan. Intindihin mo naman yung asawa mo. Nagigets ko naman siya. Kaya lang, siya naman kasi yung nag-promise sa akin na ipoprovide niya lahat ng kailangan namin ng anak ko. Exactly. Ipoprovide niya yung kailangan, hindi ang luho. Ikaw, puro non-essential na yung pinagkakagastosan mo eh. Mas malaking pera na nga yata nagagastos mo dyan sa mga luho mo kaysa sa mga pangangailangan nyo eh. Wala pa nga eh. Anong wala pa? Hindi ka pa nakontento sa tinatamasa mong blessings? Hindi. Ang ibig kong sabihin, may mga iba pa akong utang na hindi niya alam. Utang? Kanino? Tanda mo si Queenie, yung baklang madatong nakasama ng friend mo sa kasal nyo. Oo. 60,000 yung utang ko sa kanya. Naniningil na nga eh. Ha? Diyos ko, Kambrohilda ka. Ba't ka naman nagkaroon ng ganong kalaking utang? Tumutubo kasi. Saan mo naman ginamit yung pera? Pinambili ko ng nitong bagong cellphone. Bakit hindi ka kay Cholo humingi ng pambili ng cellphone? For sure naman, may intindihan niya. Yun na nga eh. Ang buong akala niya sa pera niya galing yung pinambili ko nito. Ano? Sis, tulungan mo naman ako. Kailangan ko na ng pambayad kay bakla kasi kung hindi, siya na mismo yung lalapit kay Cholo. Ayoko namang mag-away kami ng asawa ko. Nako, paano gagawin ko? Harangan ko siya. Pigilan ko siyang kausapin si Cholo, ganun. Hindi. Ano sana, pwede bang pautangin mo muna ako? Ha? Mangungutang ka ng pera para ipambayad sa utang mo? At least sa'yo walang tubo. At saka para matigil na si bakla. Nako sis ha, hindi ko na nabebetan yung mga galawang mo yan. Babayaran ko rin naman eh. Basta maklear ko lang tong mga utang ko ngayon. Pupuslit ako ng paunti-unti galing sa perang binibigay ni Cholo para ipambayad ko sa'yo. Sige na, please. Maris. Pasensya na sis ha. May utang ka pa sa akin 20K eh. Baka pag-awayan pa namin ni Ram kung pautangin na naman kita. Kung kinakailangan ako na makikipag-usap kay Ram, sige na. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Sige, sasabihin ko. Pero hindi pa ako nangangako sa'yo ah. Sige sis, thank you na agad. Pero sana mapagbigyan ako ni Ram. Kailangan ko lang talaga. Popoy at Bea, kung tutuusin, napakaswerte ko na sa asawa ko. Wala akong makitang pagkukulang sa kanya. Lahat ng pangangailangan at gusto ko na ibibigay niya. Ultimo, yung panakanakang luho ko. Nung una, okay pa ang lahat dahil nababalanse ko pa ang needs versus wants ko. Isa pa, sobrang wais ni Cholo pagdating sa usaping pera. Hanggat kaya niya akong sawayin sa tuwing napapasobra ako ng gastos, gagawin niya. Pero nag-iba ang lahat nang magpakasal na kami at ako na ang humahawak ng pera naming dalawa. Nagampanan ko naman ng maayos ang papel ko bilang may bahay ni Cholo.
Nabibili ko lahat ng kailangan sa bahay at sinisiguro kong naaalagaan ko ng maayos ang asawa ko. Pero dahil malaya akong nagagamit ang pera naming dalawa, nasanay akong bumili ng mga bagay na gusto kahit na hindi ko naman talaga kailangan. Lumala ng lumala ang paggastos ko, Popoy at Bea. Nawili akong bumili ng mga material na bagay na dati hindi ko nahawakan dahil na nga sa hirap ng buhay. Napansin niyo ni Cholo at agad akong pinaalalahanan na magdahan-dahan sa paggamit ng pera. Doon na ako natutong ilihim sa kanya ang paggastos ko. Nagawa kong umutang ng pera sa mga kakilala ko nang hindi nalalaman ni Cholo. Hanggang sa magkapatong-patong na nga ang lahat ng utang ko. At dumating ako sa puntong nahirapan na akong magbayad. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Pakiramdam ko, wala na nga akong mabuting naidudulot sa pagsasama namin ni Cholo, gumagawa pa ako ng bagay na maaaring makasira sa aming dalawa. Kaya hanggat kaya ko, lulutasin ko ang problema ko nang hindi humihingi ng tulong sa asawa ko. Cute-cute talaga ng baby ko. Tulog ka lang dyan, ha? Hello, sis. Sis, andito na ako sa labas ng unit nyo. Sige. Punta na ako dyan. Ayun, sige. Sis, pasok. Si Baby Hana. Natutulog eh. Okay. Anong gusto mo? Juice o coffee? Coffee na lang? Okay, sige, wait. Magbubrew lang ako. Sis, kamusta na yung utang mo kay Queenie? Ay, ayun. Nahuhulugan ko naman ng paunti-unti. Pero kinakabahan pa rin ako eh. Feeling ko anytime kaya niyang lumapit sa asawa ko. Ganun ba? Ewan ko sis, hindi ko na talaga alam gagawin ko. Palaki na ng palaki yung utang ko kay Queenie. Habang tumatagal, lalo kong nababaon sa utang ko sa kanya. Kaya dapat talaga habang maaga pa, masettle ko na yun eh. Actually, kaya ako naparito para sabihing napapayag ko na si Ram na pahiramin ka ng pera. We, hindi nga. Naku, salamat talaga sis. Buti na lang talaga nandyan ka. Pakisabi kay Ram, sobrang thank you ah. Sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano yun? Hindi ko alam kung paano sasabihin pero ganito kasi, di ba alam mo namang nahihirapan kaming magkaanak ni Ram? Oo, tapos? Total naman, hindi na ibang tao sa amin si Baby Hana. Baka pwedeng sa amin muna siya. Paano sa inyo muna? Sorry, hindi ko gets ha. Paki-explain nga. Papahiramin ka namin ng pera. Pero sa amin muna si Baby Hana. Nagpapatawa ka ba, sis? Uy, hindi ka seryoso sa sinabi mo, di ba? Imposible naman yung gusto mo. Pag ginawa ko yun, edi lalo akong nagka-problema sa asawa ko. Ako muna yung mag-aalaga kay Baby Hana. Kukunin ko siya kapag nasa work na si Cholo. Tapos, isusoloy ko rin bago siya umuwi. Hindi niya malalaman. Pero bakit? Bakit si Baby Hana pa? Regina,
Regina, matagal na namin gusto magkaanak ni Ram. Alam mo yun. Gusto naming maranasan yung pakiramdam na may niyayakap na sanggol. Yung may pinapalitan ng diaper, yung may pinagtitimpla ng dede. To the point na hihingin niyo sa akin yung anak ko? Bilang kapalit ng hinihingi mo. Maris naman, nanghihiram lang naman ako ng pera sa'yo eh. Bakit naman kailangan may kapalit pa? Para namang wala tayong pinagsamahan yan. Tayo, meron. May pinagsamahan tayo. Pero Regina, hindi ako ang asawa ko. Wait, sagutin ko lang to ha. Hello? Hello, Regina. Kamusta? Okay naman. Ikaw? Hindi kasi ako masyadong okay. Ano mo yun? Baka pwede namang bayaran mo na yung atraso mo sa akin. Queenie? Oo na. Alam ko na yung sasabihin mo. Nahuhulug-hulugan mo pa unti-unti hanggang makabayad ka na ng buo. Ay, ate, palaki kasi ng palaki yung utang mo habang tumatagal. Kinakabahan ako na baka lalong hindi ka makapagbayad. Ikaw din. Mukhang hindi pa naman yata alam ni Cholo na bumili ka na naman ng bagong alahas. Queenie, please, wag mo namang isali sa usapan yung asawa ko. Well, kung magagawan mo naman ng paraan yung atraso mo sa akin, wala tayong magiging problema. Sige, gagawan ko na ng paraan. Magbabayad na ako ng malaki-laki next month, sure na yan. Okay, asahan ko yan ha. Babush! Mauuna na rin ako. Pag-iisipan mo yung sinabi ko. Mukhang kailangan mo naman ng pere. Maris, pati ba naman ikaw? Ano bang kasalanan ko't ginigipit niyo ako ng ganito? Nag-aalok lang ako ng tulong, Regina. Walang may kasalanan nito, kundi ikaw. Ikaw ang naglagay ng sarili mo sa ganitong sitwasyon. Sige na. Mauuna na ako. Popoy at Bea, sobra kong ikinagulat ang gustong mangyari nila Maris at Ram. Dati-rati naman naghihingan ko sila ng tulong ng walang kapalit. Pero dahil sunod-sunod na nga ang pagpapahiram o ang panghihiram ko ng pera sa kanila, medyo nahiya na rin ako. Alam ko kasing kahit na hindi magsalita si Ram, hindi siya natutuwa sa tuwing pinapautang ako ni Maris ng malaking halaga. Lalo't hindi naman ako nakakapagbayad sa tamang oras. Pero ibang usapan na ang kapalit na hinihingi nila sa pagkakataong ito. Oo, hindi lingid sa kaalaman ko na nahihirapan silang magkaroon ng anak. Pero hindi ko naman inasahan na hihingin nila ang anak ko bilang kapalit. Kung tutuusin, hindi naman sila ibang tao kay Baby Hana. Kinuha namin sila para maging ninong at ninang kaya pwede silang pumasyal sa anak ko kahit kailan nila gustuhin. Kaya naman nung sabihin ni Maris na gusto niyang kuhanin ang anak ko kapalit ng hinihiram kong pera, labis akong nagulat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Popoy at Bea. Dapat nagagalit ako kay Maris eh. Paano niya nagagawang humingi ng ganong kalaking kapalit mula sa akin? Sumasama ang loob ko sa idea na sa dinami-dami ng pwede nilang hingin bilang collateral, yung anak ko pa ang naisip nila. Pero kasabay ng sama ng loob ko, hindi ko maiwasang manliit sa sarili ko. Ganun na ba ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid ko? Ganun na ba ako kasilaw sa pera para ipagpalit ang sarili kong anak? Nakakahiya. Nakakapanliit. Hindi ko lubos maisip na darating ako sa ganitong kalalang sitwasyon. Nang dahil lang sa paghahangad ko sa mga material na bagay. Mga bagay na pinagkait sa akin.
simula nung isilang ako sa mundong ito. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Collateral. Popoy at Bea, nasa tamang katinoan pa naman ako kaya hindi ako basta-basta pumayag sa hinihinging kapalit ni Maris. Ang totoo, biglang nagbago ang samahan namin mula noong huli naming pag-uusap. Dati-rate, palagi ko siyang napagsasabihan ng mga pinagdadaanan ko. Pero simula noong hindi ako pumayag sa gusto nilang mangyari ni Ram, naging madalang na ang pag-uusap namin. Ang madalas ko na lang nakakausap noon ay si Queenie, na walang ibang ginawa kundi maningil at takutin ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Popoy at Bea. Hanggang sa sinabi sa akin ni Cholo na magkakaroon siya ng out-of-town business trip na tatagal ng 2 linggo. Doon ako nakahanap ng pagkakataon na pagbigyan ang kagustuhan nila Maris. Oo, pumayag akong kunin muna nila pansamantala si Baby Hana kapalit ng pera ang kailangan ko para maabswelto na ako kay Queenie. Mabigat man sa kalooban ko, yun na lang ang bukod tanging paraan na pwede kong gawin para hindi matuloy ang kung anumang masamang binabalak ni Queenie. Yun na lang ang huling baraha ko. Ang kasunduan, Popoy at Bea, sila Maris muna ang mag-aalaga kay Baby Hana hanggat hindi ko pa nababayaran yung malaking halaga na nahiram ko sa kanila. Hindi na rin naman sila nahihirapan sa pag-aalaga sa anak ko dahil palagi naman silang nakikita nung bata sa tuwing pumupunta sila sa bahay. Pumayag ako sa kasunduan na yon dahil akala ko madali akong makahanap ng pera na ipangbabayad kina Maris. Pero mali ako ng akala. Wala akong ibang ginawa sa loob ng 2 linggo kundi subukang maghagilap ng pera. Pero bigo ako. At nung dumating na ang araw ng pagbabalik ng asawa ko, wala akong ibang nagawa kundi ang magtago. Paano ngayon yan? Magtatago ka na lang na magtatago sa asawa mo. Ay, ewan ko ba, bahala na. Gusto sana kitang tulungan kaso wala naman akong magagawa sa sitwasyon mo. Kapag dumating sa unit si Cholo at wala kami ni Baby Hana, siguradong magtataka yun. Ay, ba't ba kasi umabot pa sa ganito Naku, eto na nga bang sinasabi ko Sis, anong gagawin ko? Wala ka namang ibang choice Hindi naman pwedeng hindi mo sagutin yan. Ay, hello, Han? Han? Nasaan kayo? Han? Nandito kami kina Maris. Nakikipagtsikahan lang. Nabagot kasi ako sa bahay wala kasi akong makausap. Okay. Sana hinintay mo na lang ako dumating para hindi mo na kailangan isama si Baby. Hindi, kasi gusto ring makita ni Maris si Baby Hana. Oh, ba't di na lang siya yung pinapunta mo dito sa bahay? Wala kasing magdadrive para sa kanya nasa work si Ram. Ganun? Alam mo naman ngayon ang dating ko Sana pinagpabukas mo na lang yan. Sorry, Han. Hindi ko na kasi talaga kinaya mag-isa sa bahay Para na akong mababaliw. Okay. Anong oras ko kayo susunduin dyan? Wag na, Han. Ha? Dito na kami mag-i-sleep over ni Baby. Gabi na rin kasi para makapagpahinga ka na rin. Sure ka? Hindi ba nakakaya kila Maris? Hindi naman ibang tao si Maris, Han. At saka, para makapag-catch up na rin kami sa mga kwentuhan. Okay, sige. Kung hindi kayo uwi ngayong gabi, dun muna ako kay Mama. Sakto, pinapapunta niya ako dun ngayon. Sige, Han. Pero dadaan ako dyan mamaya, Gusto ko lang makita saglit si Baby. Okay, tawag ka na lang ulit pag on the way ka na. Sige. Love you. Love you too.
O anong sabi? Sis, lusot na ako ngayong gabi. Nagawan ko na ng kwento, pero bukas, problema ko yung bukas eh. Paano mo lulusutan yan? Sis, baka naman pwedeng iuwi ko muna si Baby Hana. Kahit saglit lang. Please. Ha? Hindi pwede. Hahanapin siya ni Ram. Isusoli ko naman kaagad eh. Kailangan ko lang siyang maipakita saglit kay Cholo. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin kay Cholo yung totoo? Na may kasunduan tayo na sa amin muna si Baby Hana hanggat hindi ka pa nakakapagbayad ng utang sa amin. Maris naman! Alam mo namang siguradong pagmumula ng away namin yun. O ano naman kung mag-away kayo? Sa umpisa lang naman yun eh. Baka nga tulungan ka pa rin niya magbayad ng utang mo sa amin eh. Maris, kung alam mo lang, konting-konti na lang talaga palalayasin ako ni Cholo. Nalaman na niya kung saan napupunta yung pera niya. Please, Maris, pagbigyan mo naman ako. Saglit lang naman eh. Sorry Regina, pero hindi. At kung magpupumilit ka pa, ako na mismo magsasabi kay Cholo ng lahat. Ha? Ano? Magagawa mo sa akin yon? Oo! Kasi hindi pwedeng palagi na lang kitang kinukonsinte at pinagtatakpan. Kailangan malaman ni Cholo na yung asawa niya, grabe makawaldas ng pera. Na yung kinikita niya sa halos walang katapusang pagtatrabaho, napupunta lang sa luho mo. Maris, please naman no. Pasensya na lang talaga, Regina. Pero yun na lang mapapayo ko sa'yo. Kung hindi mo kayang sabihin kay Cholo ang totoo, huwag ka na lang magpumilit na hiramin sa amin si Baby Hana. Kasi buo ang loob ko. Ako mismo ang mambubuking sa'yo pag nagkataon. I-compose mo na yung sarili mo. Baka mamaya dumating pa bigla si Cholo at madatnang kang umiiyak. Baka ako ano pang isipin nun. Popoy at Bea, para na akong mawawala sa katinuan ng mga panahon na yon. Sanay ako sa mga problema na dala ng hirap ng buhay nung dalaga pa ako. Pero hindi yung ganitong klase ng problema. Ngayon ko lang naranasan ang magipit ng ganito. At wala akong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko lang. Kung hindi siguro ako nagpadaig sa mga luho ko, malamang nasa maginhawa at komportableng sitwasyon ako ngayon. Hindi sana ako nagtatago sa kasalanan na ako rin mismo ang gumawa. Noong gabing yun mismo, Popoy at Bea, ay pinuntahan kami ni Cholo sa bahay nila Maris. Nagkunwari kami ng kaibigan ko na normal lang ang lahat. Niyakap ni Cholo ang anak namin nang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nagsimula akong usigin ng konsensya ko. Paano ko nagagawang lokohin ang asawa ko na walang ibang ginawa, kundi ibigay ang mga pangangailangan namin ng anak ko? Paano ako humantong sa ganitong sitwasyon? At ang pinakamalaking tanong sa isip ko, paano ako makakaalis sa kalagayan kong ito? Nagpatuloy pa ang pagsisinungaling ko sa asawa ko, Popoy at Bea. Hindi ko rin alam kung bakit mas naaatim kong lokohin siya kesa magsabi na lang ng totoo. Hindi ko mawari kung dahil lang ba to sa hiya o dahil na rin sa pride. Na ayaw kong aminin na umabot sa sukdulan ang pagiging sakim ko sa pera. Na ultimo anak ko ay handa kong ipagkatiwala sa iba. Mabuti na lang at kahit papaano, naiintindihan pa rin ako ni Maris. Dahil kung hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko.
daddy, ha? Kiss mo na? Ba't sumasakit ang baby namin? No. Umuwi ka na raw. Naku, gustong-gusto ko na nga, Han. Kaso malabo pa eh. Marami pa kaming output na kailangan tapusin. Paano yan? Miss na miss ka na ng anak mo. Sus, si baby pa talaga nakakamiss sa akin? Baka naman si mommy. Pwede namang both. Sige, hayaan nyo. Pagkatapos na tong project namin dito, hindi na muna ako tatanggap ng out-of-town trips para makapag-spend tayo na mas maraming time na magkakasama. Sabi mo yan, ha? Oo. Sige na, Han. Tawag na lang ulit ako mamaya. Bye. Bye, Han. So hanggang kailan mo lulukoy ng asawa mo? Hindi ko alam, Maris. Siguro hanggat kaya ko, hanggat naniniwala pa siya sa akin, hanggat hindi pa ako nakakahanap ng pambayad sa inyo. Sa palagay mo, hindi pa siya nakakahalata? Hindi naman siguro. Regina, nagpapanggap kang kunwari nandun ka sa bahay niyo, tapos i-video call mo si baby. Akala mo ba hindi niya kabisado yung itsura ng unit niyo? Kaya nga dinala ko rito yung lahat ng gamit ni baby, di ba? Para magmukha talaga siyang nasa bahay. Alam mo, Regina, pinapahirapan mo lang yung sarili mo eh. Ang hirap naman kasi talaga ng kalagayan ko eh. O huwag ka magalit. Wala ka namang ibang dapat sisihin kundi sarili mo eh. Ay, sorry. Alis muna ako. Babalik na lang ako mamaya. May mga nakalimutan pa ba ako? Mukhang wala naman na. Ay, kailangan ko nang magmadali. Baka mag-video call na si Cholo. Dito pa ako maabutan sa unit namin. Teka, nasaan na ba yung phone ko? Ayun. Marie, sagutin mo na yung tawag ko, please. Saan ka pupunta? Ang dami mo yatang dala. Cholo? Han? Pupuntahan mo si Baby Hana? No need. Kasama ko siya. Okay. Mabuti naman kung ganon. Sino pala yung naabutan mo kina Maris? Silang mag-asawa. Talaga ba? Iniwan ko lang saglit si Baby Hana sa kanila kasi kumuha ko ng ibang gamit. Sabi nga ni Maris. Nasabi na pala niya sa'yo. Pero ba't ka nga ulit kukuha ng gamit ni Baby at dadalhin doon? Wala kang may sagot, no? Mahirap ba? Mahirap gumawa ng kwento? Mahirap mag-imbento ng kasinungalingan? Hindi, Ba't naman ako magsisinungaling sa'yo? Grabe, Regina. Ilulusot mo ba talaga to? Ipipilit mo talaga yung paggawa mo ng kung ano-anong palusot? Palusot? Para saan? Alam ko ng lahat. Ano bang akala mo sa akin, Regina? Tanga? Akala mo tinanggap ko lahat ng mga palusot mo at pagsisinungaling mo? Pues nagkakamali ka. So, matagal mo nang alam? Matagal na kitang inoobserbahan. Lahat ng mga weirdong kilos mo, lahat ng ginagawa mo, alam ko may tinatago ka. Kaya ako na mismo gumawa ng paraan para malaman ng lahat. As in, lahat? Oo, pati yung mga utang mo. At kung saan mo dinala yung lahat ng pera natin.
Mabait lang ako, Regina. Pero hindi ako santo para palampasin lahat ng kagaguhan mo. At total nag-impake ka rin naman Ituloy mo na yan. Umalis ka na dito. Han naman. Umalis ka na at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Pero Han, pag-usapan muna natin to please. Huwag mo naman akong paalisin basta-basta. Hindi ko kayang mawala ng matagal kay baby Diba, Regina? Huwag mo nang gamitin si baby sa pagmamakaawa mo. Nagawa mo nga siya ipamigay sa iba Han naman hindi naman ibang tao si Maris. Kaibigan ko naman siya, kaya malaki yung tiwala ko sa kanya. Ganon? Okay. Total naman hindi sila yung ibang tao sa'yo, pues sa kanila magmakaawa. Makiusap ka na tanggapin ka nila dahil mula ngayon, bawal ka na dito sa pamamahay ko. Han, please. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Huwag mo naman akong paalisin, no? Sorry, Regina. Pero hindi ko kayang tumira sa iisang bahay kasama ka. Kasama ang isang taong manluloko at sinungaling. Alis! Popoy at Bea, nagawa nga ni Cholo na palayasin ako sa bahay namin. Siguro, nasagad na rin ang pasensya niya. Siguro mas tamang isipin na nandidiri na siya sa akin. Na ayaw na niyang makita ang isang taong kagaya ko. Sino ba naman kasi ang makakaatim na makasama sa isang bahay ang taong kayang magsinungaling ng matagal sa sariling asawa? At kayang ipamigay ang sariling anak sa ngalan ng pera. Matagal na pala siyang naghihinala sa akin. At hindi totoo na nauto ko siya sa lahat ng pagsisinungaling at panloloko ko sa kanya. Hindi totoong naniniwala siya sa mga palusot ko. Matalino ang asawa ko. Mabait lang siya, pero hindi siya madaling mauto. Sa puntong yon, siya na mismo ang gumawa ng paraan para matuklasan ang lahat ng mga kalokohang ginawa ko. Siya na rin ang nagbayad ng lahat ng pagkakautang ko kay Maris para lang maiuwi ang anak naming si Baby Hana. Popoy at Bea, naiwan na naman ako mag-isa sa buhay. Gaya ng dati. Ang kaibahan lang, masasabi kong deserve ko ito. Marapat lang sa akin na talikuran ako ng mundo, ng lahat ng mga taong mahal ko. Ganun pa man, sa maniwala kayo sa hindi, hindi ko tuluyang iniwan ang asawa ko at si Baby Hana. Nakikibalita pa rin ako sa kanila mula sa malayo. Gusto kong magpakita sa kanila. Gusto kong malaman nila na hindi ako nawala, na nandito pa rin ako anumang oras na kailanganin nila ako. Pero alam kong magiging pabigat lang ulit ako sa kanila kung babalik ako nang hindi inaayos ang sarili ko. Lalo na kung hanggang ngayon baon pa rin ako sa mga utang. At habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon ko. Nandito na yung sundo mo. Po? Sino po? Kayo na lang mag-usap. Kumusta? Cholo? Okay ka lang ba? Cholo? Thank you. Dumating ka. Wait. Huwag mo ko yakapin. Kaya ang dami na nakakita. Sorry. Ano ba nangyari sa'yo, Regina? Ganon ka na ba kalala? Pati shoplifting pinatos mo na para lang matustusan yung luho mo. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Nababaon na ako sa utang.
Wala na akong pambayad. Kung ano-ano na pumasok sa isip ko. My God, Regina! Cholo, pabalikin mo na ako sa atin. Please. Pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. Sorry. Sorry talaga. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Kailangan mo munang baguhin ang ugali mo. Magbabago na ako, promise. Please, tanggapin mo na lang ako, please. Patunayan mo, bago kita tanggapin. Binayaran ko na lahat ng utang mo sa Queenie na yun. Halos ikaubos na lahat ng ipon ko, pero please, Regina, please lang. Ayusin mo na ang buhay mo. Ngayong wala ka ng utang na dapat intindihin, magsimula ka ng panibago. Thank you. Thank you talaga, Cholo. Huwag kang mag-alala. Promise, hindi ko sasayangin tong chance na to. Sana lang talaga. Pasalamat ka, may konting awa pa ako natitira. Kasi sa totoo lang, ayoko na sanang tulungan ka eh. Wala na dapat akong pakialam sa'yo. Pero sige, bilang respeto sa pinagsamahan natin, tutulungan kita ngayon. Pero huli na to. Sa oras na gawin mo pa ulit to, wala ka nang aasahan sa akin. Salamat. Gagawin kong lahat para patunayan na seryoso na ako sa pagbabago ko. Balang araw, matatanggap mo rin ako. Makakasama ko ulit kayo ni Baby Hana. Sige, mauna na ako. Ay, nga pala. Yung mga mamahalin mong bag at ibang gamit sa kondo, ibibenta ko na. Magpapatulong na lang ako kay Maris para malaman kung magkano halaga ng mga yun. Para kahit papaano man lang maging pera. Naubos mo yung ipon ko kakabayad sa mga utang mo eh. Sige, salamat ulit. At saka, magsimba ka. Baka kung anong demonyo na yan nasa pagkatao mo. Sige na, ingat ka na lang. Cholo. Oh. Magkikita pa naman tayo, di ba? Mabubuo pa natin ulit yung pamilya natin. Ikaw lang ang totoong makakasagot niyan, Regina. Pero kung akong tatanungin, oo, gusto ko. Sana magtuloy-tuloy ng pagbabago mo. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan ka ni Baby Hana. Tama ba ang naririnig ko, Iya? Ibinenta mo ang sarili mong anak? Hindi naman po, Father. Pero parang gano'n na rin po. At natuto kang magnakaw at magsinungaling? Opo. At ang sabi mo, nagawa mo ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal mo sa mga material na bagay. Tama ba? Nasilaw po ako sa mga mamahaling gamit. Cellphone, bag, mga sapatos. Hindi na bago sa pandinig ko mga ganitong pangungumpisal, Iya. Ganun ho ba? Oo, Iya. Ang kasakiman at pagnanasa sa mga bagay na nahahawakan ng kamay ay isa sa 7 deadly sins. Father, hindi pa naman po huli ang lahat, di ba? Pinagsisisihan mo na ba ang mga nagawa mo? Opo, Father. Handa ka bang talikuran ng lahat ng mga maling gawa mo? Opo, Father. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Iha, isuko mo ang sarili mo sa Panginoon at hingin mo ang gabay niya sa pagsisimula mo ng panibagong buhay. Isusuko ko na po ang lahat, Father. Wala mang matira sa akin. Alam kong sapat nang ipagkatiwala ko yung sarili ko sa Diyos. Gusto kong magbago para sa sarili ko, sa asawa ko, at sa anak ko. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako
Popoy at Bea, doon ko lang naintindihan kung gaano kalaking kasalanan ang labis na paghahangad sa mga material na bagay. Doon ko lang din nagawang magpakumbaba at aminin na naging sobrang makasalanan ko na pala. Wala na rin naman kasi akong ibang mapupuntahan. Wala na rin akong ibang malalapitan kundi ang Diyos. Kung hindi ko pa pagsisisihan ng mga nagawa ko, baka maging huli na ang lahat. Kaya hanggat may pagkakataon pa ako para baguhin ang sarili ko, gagawin ko. Gusto kong makabawi sa lahat ng kahihiyan, sa lahat ng taong nagawan ko ng mali, at higit sa lahat, sa asawa at anak ko. Popoy at Bea, hanggang ngayon, unti-unti ko pa rin tinutulungan ang sarili ko para makaahon mula sa pagkalubog sa kasalanan. Nag-apply ako bilang isang empleyado sa BPO. Sinikap kong kumita ng sariling pera dahil alam kong doon ko lang ulit malalaman ang halaga ng bawat sentimong pinaghirapan. Matatagalan ang proseso ng pagbabago pero handa akong pagdaanan ng lahat. By the way, kung nagtataka kayo kung kamusta na sila Mariz at Ram, gaya pa rin sila ng dati. Sinusubukang magkaanak. Kung sa usaping legal naman, hindi na nagsampa ng kaso sa kanila si Cholo. Kahit papaano mabait pa rin ang asawa ko. At isa pa, wala rin namang ibang nakaalam ng lahat ng nangyari kundi kami-kami lang. Kaya minabuti na lang ni Cholo na wag nang palakihin ang gulo. Sandamakmak na lakas ng loob ang inipon ko para maibahagi itong kwento ko, Popoy at Bea. Nakakahiya, nakakagalit, pero naniniwala akong hindi pa ito ang wakas. Sa susunod na magpadala ko ng sulat sa inyo, sisiguraduhin kong makakapagbigay na ako sa inyo ng magandang balita. Maraming salamat, Dear MOR. Lubos na nagsisisi. Regina. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. Collateral. Sana may mic ka po, no? Yan. At sana hindi ka medyo bawasan natin ng konti. Ano? Medyo nasilaw din ako sa ginawa ko. Oo. Ayan mga kapatid. Mga kapamilya. Oras na po muna natin. It's 10 minutes. Sa pera. 10 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Yan na nga po ang sana nga ay pagtatapos na nung hindi magandang nakagawian ni Regina sa kanyang pagiging maluho, yung pagiging marangya, bulagsak, aksaya at pagmamalabis. Kita nyo, lahat na nasabi natin sa kanya, which is talagang swak na swak lang. Ayan, at sana nga po ay hindi tayo ganito. Oo, hindi tayo yung materyaloso ng mga tao. Oo, na parang tuwan-tuwa kapag nakakakuha tayo ng kasiyahan kapag meron tayong mga material na bagay na oo, mga bagong gamit, yung mga bag, lalo na sa mga actually mapababae, mapalalaki. 'Di ba? Meron may mga bag, may mga sapatos, may mga sasakyan na ilan ba ang sasakay, ikaw lang naman. 'Di ba? Merong mga bahay na hindi pinatitirhan sa iba. Ayan, kasi pwede kayo mag-end up na katulad ni Regina. 'Di ba? Na kumbaga nasadlak na talaga doon sa kanyang addiction na kumuha ng mga gamit na hindi na kayang i-sustain ng kanyang lifestyle. 'Di ba? Correct. Oo. Alam mo, Poy,
doon kasi sa takbo ng kwento ni Regina, parang gusto niyang isabihin sa atin na sinisisi niya yung kahirapang naranasan niya nung bata pa siya, nung dalaga pa siya, dito sa pagiging ano niya sa pera, yung masyado siyang nakahawak sa pera, no? Pero ako, I don't think so. I mean, madami dyan ang, alam mo yun, nag-umpisa sa mababa, nag-umpisa sa wala, hanggang sa nagkaroon. Doon nga nila mas lalong na-appreciate yung paghirapan yung meron ka at yung hindi gumawa ng mga bagay kung saan mawawala yung pera mo. Feeling ko etong si Regina, gaya nung sinasabi ng iba nating mga kamorkada, meron talagang may something talaga dun sa pag-iisip niya. May something talaga dun sa ugali niya na pagiging materialistic to the point. Nag-enjoy di ba? Natuwa. Hindi siya pinagtatrabaho pero nakukuha niya yung gusto niya. Kaya ayan, napunta siya sa nagpadala sa tukso. Ika nga. Ako merong part doon kay Regina na nakaka-relate ako. Laylayan lang naman nung problema ni ni Regina. I mean, nung kalagayan ni Regina. Ako, mahilig din ako, Poy. Hindi ako mahilig sa mamahaling material na bagay, whatsoever. Pero ako yung tipo ng, mabili kasi ako ng pagkain. na alam mo yung pag kunwari kasama yung mga kaibigan o kaya kaming dalawa ng anak ko, parang gusto ko palaging may pagkain. Gusto ko na nabibilang ko sila, yung mga kasamahan ko, nalilibre ko or whatsoever. Iba yun. Kahit naman kahit pero gastos, Poy. You know the point? Yung gusto kong gumastos or something. Na to the point na minsan out of budget, pero alam mo yung pinupush ko, iniisip ko na lang, hindi malapit naman na sweldo O kaya, sige, hindi na lang ako naggastos sa mga susunod na, mabawi ko lang or something like that, which is bad. Diba? Which is still bad. Which is, pagmamalabis pa rin, I'm really not good at handling money. Kaya somehow, medyo, may part kay Regina na naiintindihan ko. Pero hindi naman ako super sagad ni Regina. Ang mahirap kasi, Bea, ang mahirap, yan sinasabi mo, kumbaga nagigilty ka, di ba? Na gusto ko kasi masaya kami, gusto kong kumain kami rito, try namin pare-parehas. Okay lang yun, para sa akin ha. Tapos alam mo kahit na may kikitain ka. Kahit medyo wala sa budget, okay, para sa akin, it's fine kung minsan lang. Kung minsan lang. Ang mahirap, Bea, is yung gusto mong gumastos, pero alam mong wala ka na mahuhugot, mangungutang ka pa. At yan yung nangyari kay Regina. At least ikaw, kumbaga, sabi nga, hindi mo pa pinagtatrabuhan, medyo kinumpute mo na, di ba? Hindi, nito, no? Masasalo nito yung pagkasira ng budget ngayon. Basta, andito na kasi kami para masaya kami, ganyan. Gusto kong kumain yung bata, yung mga kaibigan ko, sige lang. Ngayon lang to. May mga ganun tayo Ako rin guilty ako sa ganun. Tsaka iba rin kasi yung saya na naidudulot mo kapag masaya yung ibang nakapaligid sa'yo. But I see to it na hindi ko ipangungutang, hindi ko ipanghihingi yung kaprasong kasiyahan na yun na para sa kanya. Kapag hindi talaga kaya, hindi kaya. Ang laging ang sinasabi sa amin ng mga magulang namin nung bata pa kami, dahil coming from a big family rin, Bea, kailangan medyo, lalabang ka na parang boxer. Ganyan. Ano yan? Kapit na kapit sa pera mga magulang mo. Kumbaga, para saan gagamitin? Kailangan ba talaga yan? Baka luho lang yan. Baka ganito lang yan. Tsaka na. Pagka may sobra na. Sabi nga nila, ay yakapin mo lang yung kaya mong yakapin. Diba? Panindigan mo lang yung kaya mong panindigan. Yung hindi mo kaya, di pag-ipunan mo pa, pagtrabahuhan mo pa, ganyan. Pero unahin muna yung mga kailangan lang. Ganun dapat. Correct. Alam mo mga kamarkada, hindi namin sinasabi na bawal o ang laking kasalanan ang mangutang kasi hindi naman natin may iwasan na mapunta tayo sa kagipitan, 'di ba? May mga kamarkada dyan na kailangan talagang mangutang pero sa mahalaga naman mapupunta. Hospital bill o kaya pang tuition. Pagkain.
mga emergency na mga ganyan. Pero ang mali nga naman kay Regina, ang pinangungutang niya, pambili lang ng mga bagay na, alam mo yun, walang kawenta-wenta, na unnecessary. Na totoo nga, you really have to have a mental illness para mapunta ka sa point na ultimo nga, yung Junanakay mo, hindi naman daw pinamigay, pinahiram lang doon sa kaibigan. Pinamigay, pinahiram. Ang tawag dito, ka-close naman daw, hindi naman daw tuluyang ilalayo yung mga bata, kaya alam mo yun, baka daw pwedeng mapilit, masingit. Ang problema kasi, eto kamarkada, wala kasing trabaho si Regina, alam mo yun. Kung sino pa, yung hindi alam, yung hard work everyday, papasok sa trabaho, ganyan-ganyan, yun pa talaga ang may lakas ng loob para gumasta. Yun pa talaga ang may lakas ng loob para magkaroon ng luho and everything. Pero yung tao na nagsusumika para sa pamilya nyo, hindi na nga iniisip kung may brief pa ba siya or kung pwede pa ba yung mga damit niya, ganyan-ganyan. Yun yung medyo nakakakapal ng mukha kay Regina. Pero Popoy, ito pa yung isang parte na hindi ko rin napupusuan. Kahit si Maris, yung mag-asawa din yan, hindi ko rin nabebetan yung ugali ng dalawang yan na, o sige ha, ginamit yung kahinaan ng kaibigan, o sige ha, pautangin kita, pero pag-getching ng Junana. Kaya kamorkada, never pong naging tama ang manguha pa rin yan manguha, mangangkin, o kaya, alam mo yon, manghiram with may kapalit na pera ng bata. Oh yes, may pamimwersa may pamimwersa, Bea. May parang may blackmail. Blackmailing na naganap O sige, hindi mo pahihiramin. O sige, sasabihin ko sa Diyosawa, may mga pinagagagawa mo. Hindi rin maganda, hindi rin nakatulong. Etong si ang ganda ng pagkakaibigan nila. Oo, ang ganda. Ang sarap gayahin ng pagkakaibigan nila. Plastic na plastic. Diba? Parang, alam mo yun, parang maggagamitan lang. Diba? Dahil sa, talaga, di ba ninang pa nung, nung anak niya, tapos ganyan, magte-take advantage siya. Ako, Regina, mag-isip-isip ka. Alam ko na mali yung nagawa mo dati, but do you have to remain friends with Maris? Ayan, and kaya Queenie rin. Sabagay, si Queenie may karapatan lang naman talagang maningil, di ba? Si Queenie, maningil lang. Okay lang, maningil. Pero si Maris, parang unang-una may inggit yan sa'yo. Inggit siya kasi wala siyang anak. Okay? Pero hindi naman natin sinasabi na dapat mainggit yung mga walang anak. It's just that nag-take advantage sila doon sa kahinaan mo, which is very wrong para sa dalawang magkaibigan na dapat ay nagtutulungan, nagsusuportahan. 'Di ba? Dapat hindi conditional. Okay, yung pagpapahiram sa'yo. Kung tutulong. Pwede bang dalhin mo yung bata dito minsan, pero kapag kailangan mo nang umalis, uuwi na, ganyan, kasi nangungulila talaga ako sa pagkakaroon ng isang bata. O kaya ako na lang ang pupunta dyan sa inyo, that's fine. Okay pa yun, oo. Pero kapag inuobliga ka na at binablackmail ka pa na, sige, sasabihin ko sa asawa mo itong ganito, yung ganyan, na parang binili mo yung yung may pagtubos? No, parang tutubusin, tapos obligado yung, wow. Diba? Pero, alam mo, Regina, ang baba-baba na ng tingin ko sa sarili ko kung ganun ang magagawa ko dahil para sa anak ko, ayan, at para sa luho ko, 'di ba? Which is dapat wake up call na 'yan para sa iyo. At sa mga katulad ni Regina, buti na lang, Bea, alam mo, medyo nabawasan yung inis ko dahil si Regina is not the type na marami sa ngayon ang ganyan. Okay, marami sa ngayon sa pagdating ng social media, 'di ba? Nandiyan ang Instagram, itong Facebook, nandiyan ang Twitter at kung ano-ano pa, 'di ba, ng mga platform para lang may maipakitang maganda at mamahaling bag, sapatos, damit, mga branded na mga kung ano-ano, mangungutang for the likes, for the hearts, for yung para sa kasikatan, for fame, pero sa totoo lang yes, oo. Sa totoo lang, nagdarahop na. 'Di ba? Nangungutang na. Ayan. At yung iba nga, tinatakbuhan pa. Alam niyo yun, parang,
you're seeking approval sa public ng ito may mga ganito sana po. Okay lang naman kung talagang hard-earned money. Kung pinaghirapan, diba? Pinaghirapan nyo at inyo, pero kung inutang ninyo, please don't post it. Diba? Please don't post it. Kasi nakakahiya. Meron pang iba, Bea, ang ganda-ganda ng mga ipopost. Well, kalayaan nyo ito, pero sabi ko nga, there is no such a thing as absolute freedom. Diba? You have, merong certain level of responsibility, nakaakibat yan. Bakit ba, Popoy, gusto kong mag-picture ganito, may bago kong, kumusta naman ang personal na buhay ninyo? Ka-picture-picture din ba? Ka-post-post din ba? Yung nanay mong may sakit, nabilhan mo na ba ng gamot? Yung tatay mo na nagtatrabaho, naibalik mo na ba yung utang mo sa kanya noon? At bumili ka na at nag-post na naman ng mga mamahaling bagay? Kung hindi pa, don't post it. Diba? Tumigil ka. Alam mo, Poy, marami ang nakaka-relate na ganyan ng mga kamorkada natin, ng mga inutangan. Yung mga inutangan nila, yung mga nangutang sa kanila, alam mo yun, parang next time, promise. Pero malaman mo, makikita mo, nagbakasyon sa ganito, nagpunta sa ganyan, kumain sa ganito kamamahaling restaurant and everything. Magtataka ka talaga. At ang nakakaano pa nito, ibablock ka pa nila. Di ba? Ibablock ka pa nila. Hindi nila alam, nakikita mo pa rin yung mga pinaggagawa nila. Kasi syempre, pwede kayo may mga common friends, ganyan-ganyan. At nakaka-offend, diba? Nakakasama ng loob na kaibigan kita, pinautang kita, dahil kaibigan kita, may tiwala ako, tapos tatry rin mo ako ng ganito, na parang ako pa yung hirap na kunin yung inutang mo sa akin. Ako pa yung hiyang-hiya na alam mo yon, mag-message sa'yo, mangulit sa'yo, ikaw tong dapat nahihiya sa akin dahil 10 taon na yung utang mo, hindi mo pa nababayaran and everything. Ang daming ganyan, Popoy, ang daming ganyan sa Facebook, sa social media. Naglipa na nga naman talaga yung mga nangutang at yung mga nagpapautang. At parang ganyan kay Queenie, di ba? Kay Queenie tsaka kay Regina, uy, nakita ko may bago ka na naman kieme. O baka naman na ako muna yung kiamihin mo, yung jutangersin mo sa akin. Total, nakabili ka ng di ba? At ang malala pa nito, Popoy, eto gawain din to ng ibang mga kamorkada natin. Mangungutang para ipangbayad sa utang. Ngayon, alam mo yung Sandali, Bea. Para mas maging madali sa'yo yung pag-explain, pangalanan mo na kung sino yung sinasabi mo. Sige, i-name drop mo na. Sino? Para mas na-explain mo. Kunyari, si Jerry, itong umutang kay Bea, na ipinasa kay Jojo. Yung mga ganyan. Sige, pangalanan mo na, okay lang. Hindi ako, kundi yung mother-in-law ko, maraming ganyan. Ay, oo. Nagsanga-sanga na, no? Yung utang. Oo, nagsanga-sanga. At saka meron din akong isang kilala na, alam mo yun, para mabayaran yung utang, umutang din. So, alam mo yun, non-stop. Diba? So, hindi mo alam saan mag-e-end. So, you're just, putting trap to yourself. Pero, naniniwala talaga ako, Popoy, bukod sa dasal, thank God, nagpunta at nagsimba itong si Regina at nangumpisal kay Father. That's a good sign. That's the first step. Pero bukod doon, feeling ko kailangan din niya ng professional help from a psychiatrist or a psychologist when it comes to yung problema niya na paggasta. Kasi hanggat walang professional help na nagsasabi sa kanya na, this is what's wrong with you, and this is what you did, and this is what you have to do, feeling ko magiging mabagal yung pagbabago ni Regina. Kung siya lang kung siya lang sa sarili niya ang tutulong sa sarili niya. Kailangan may other people may professional nga. Alam mo, Bea, totoo yan sinabi mo, no? Pero sana ang makilala nyong doktor ay yung doktor talaga. Hindi yung gagawin nyo na naman na kukonsulta kayo kay Dr. Google na ganyan. Paano ba? Dr. YouTube. Dr. YouTube, paano ba yung 7 steps o 5 steps, 3 steps, kahit 69 steps pa yan. Diba? Kung paano mong i-overcome ang yung addiction sa luxurious na pamumuhay, di ba? Pero alam nyo, never talaga dapat maging katwiran.
Yung mahirap ako dati, ngayon ako may pagkakataon na makabili nitong mga bagay na gusto ko, pagtrabahuhan mo. 'Di ba? Yun eh. Pagka pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo at may sumobra para dun sa mga kinakailangan mo muna, tsaka lang bibili nung gusto. Ayan. Pero kapag ka naman, hindi pwedeng katwiran kasi, Bea, no? Ikaw ba, Bea, galing ka ba sa alta sosyedad na pamilya? Ako ba galing sa ganun? Diba? Hindi kami galing sa ganun. Pero kahit pa paano. Yes. Pero kahit pa paano, 'di ba, ay nakakaano rin tayo, no? Yung kung ano muna yung kailangan. Kung ano muna yung kailangan, wag tayong isa rin kasing sign ng kadamutan 'yan, eh. 'Di ba? Dahil hindi mo na experience dati. Alam niyo pagka ganun ng ganun iniisip niyo, hindi ko kasi naranasan 'yan dati. Ngayon may pagkakataon ako, go ako ngayon. Depende. Kaya mo ba talagang i-maintain yung ganyan? Tsaka hindi pa ba sasapat yung isang mamahaling bag? 2 mamahaling bag na iniregalo sa'yo ng asawa mo, papalit-palit. Kailangan ba para kang fashion model? Kailangan diba, heart evangelista? Na parang isang gamitan lang, donate na yan o kaya naman pabazar na yan. Diba? Hindi naman eh. Alam nyo, maging secure tayo sa mga sarili natin. Meron ka nagagamit na bag? Ano ba ang purpose ng bag? 'Di ba? Pang post lang ba 'yan? Pang picture lang ba 'yan? 'Di ba lalagyan lang naman ng gamit 'yan? Lalagyan ng powder ninyo, lalagyan ng panyo, tabango, pera. 'Yun ang purpose niyan. Kung may pera. That's the main purpose. Kung may pera. Ang problema nga, yan pa isa, 'di ba? May bag nga, wala naman lamang pera. Mas doon na ako. Ang dami kong kakilala kasi laking palengke ko dito sa Marikina Public Market, Bea. Laking palengke ako. Alam mo yung mga sling bag, naka-sling bag lang 'yan. Hindi, naka-sling bag na yun kapag habang nagbebenta. Ano no? Yung fanny pack, yung parang belt bag. Yun, yung belt bag. Pero alam mo, kapag ka nga naghahanap buhay, walang bag yung iba. Ang gamit yung, yung orinola. Yung ginagawang arinola sa gabi. Ano yun? Nandun ang maraming pera. Hindi maganda yung bag. Malagyan. Pero, yung arinola. Yung may takip na gano'n, nagtitinda ng isda, nagtitinda ng baboy, gano'n ang pinaglalagyan. Pero marami ang pera pinaghihirapan nila. Ikaw, branded nga yung suot na na bag o daladalang bag. Sus, wala namang pera. Diba nga? Alam mo po, nakakapanghinayang kasi diba may part dun sa storya ni Regina na naman siya, hardworking naman siya. Diba pinilit nga niya na magtrabaho at pagtapusin yung sarili niya sa college, nakagraduate naman siya. Pero alam mo yun, anyari, nag-umpisa kang okay, nag-umpisa kang matinong babae, pero dahil nga sa pera, kaya nga sinasabi nila, Popoy, diba, money is, the root of all evil. Tama ba? Tama ba yung chika ko? Kasi nga, ang dami-daming pwedeng masasamang gawin ng tao alang-alang sa pera. Sa ngalan ng pera. And that's true, mga kamorkada. Kaya alam mo yun, wag niyong ipanalangin na na sana magkaroon ako ng 10 milyon agad-agad, like boom, ganon, ganyan. Sana manalo ako sa loto, ganyan-ganyan. Mas maganda siguro ipanalangin nyo na sana magkaroon ako ng kabuhayan na siya magdadala sa akin o magbibigay sa akin ng yaman na hinahangad ko. Sana bigyan ako ng pagkakataon na makapaghanap buhay o paghirapan yung gusto kong makamit. Hindi yung matik-matik agad-agad, ganyan-ganyan. Kasi sa totoo lang, hindi ka magiging masaya kapag hindi mo pinaghirapan yung pera. Alam mo, kung gano'ng kabilis dumating, gano'n din kabilis mawawala. Kabilis, yes. Alam mo, Bea, hindi ako ganun kagaling humawak ng pera. No? Minsan nga, para ano ba yan? Saan ko ba pinaglalagay yung pera ko? Sa mahal ng bilihin ngayon, ang dalas ko makonsensya eh. Diba? Papagasolina ka lang, para ka na hold up. Diba? May bibiling ka, mag-grocery ka lang. Parang, alam mo, natutulala na ako madalas. Oo, parang, yun na pala yun. Ubus na pala. Teka, wala na mahuhugot. Pero alam nyo, iba rin yung feeling kasi na magtitiis ka sa ngayon. Diba? Maghanap buhay ka lang, kumikita ng konti dahil masarap yung pakiramdam. Kahit pa paano, naranasan ko naman to, no, na pagka may binili ka, yung walang guilt feeling. Kasi gusto ko to, minsan lang to. Alam ko, naalala ko nung may binili ako pagka mahal-mahal na, hindi naman sobrang mahal, na sapatos si Kobe Bryant. Buhay pa siya noon. Wow. Diba? Pero sabi ko parang, ang ganda niya. Ang ganda. So, binili ko.
Pasko, sabi ko, uy, meron namang bonus, meron pa naman akong trabaho. Pero yung guilt feeling, wala eh. Wala. Kumbaga, pagbibigyan ko lang yung sarili ko for, sabi nga ni Mrs. Popoy, ang mahal naman yan. Sabi ko, oo, alam ko naman, ako unang tumingin sa presyo. Pero mapagbigyan ko lang yung sarili ko, pero walang walang guilt feeling. Yung kasi sabi ko, makakatulog ka sa gabi. para, meron namang dyan. Ito yung inipit-ipit ko lang kasi gusto ko talaga yan. Pero hindi ko yan binili nung naisipan ko nung araw na yan. Ilang beses kong binalik-balikan, tingin-tingin, hawak-hawak. Ganun lang, hawak-hawak. Nandun lang sa cart mo. Parang mga kalahating taon yan, Bea, na tinitignan mo pa sa, sa internet. Ayan na yung itsura niya, Ganda talaga, ganun. Pero, diba, kaya nung finally, sabi ko, nakaipon na ako, ayan, makuha na nga. Diba, actually nun, kaya ko na, pero sabi ko, hindi, may mga dapat pa akong unahin. May mga dapat munang, syempre, mga anak ko nandyan din. Ayan, pero basa muna tayo ng mga reaksyon. Sabi ni Marvin, may mga bagay na dapat hindi natin ipilit, lalo na kung di naman natin maabot. Matuto tayong makontento sa kung ano ang meron tayo. Ang paghahangad ng sobra ay nagdudulot ng kapahamakan. Pagka maiksi pa ang kumot, matutong mamaluktot. Sabi po yan ni Mark Lenin Rehano. Talaga ba? Siya lang ba ang nagsabi niya? Tama. Ito sabi niya, Trina Loresca, alam ko yung feeling na lumaki na walang luho or sobra para sa sarili mo. Naging ganyan din ako katulad sa'yo na every payday I need to buy something for myself. But this last 2 years na pandemic tayo, madaming realization na naganap. What will I do for those stuff now at ngayon nasa house lang? So mas masarap pa din to live a basic life. Simple, contented at happy. Yun. At saka 'di ba Popoy, ang sarap ipagmalaki na, uy, binili ko to, pinag-ipunan ko to, sarili ko tong pera, pinaghirapan ko. Kesa dun sa, uy, binili ko to. Pero alam mo yon, I have utang to my friend na, I have to pay like 3 gifts, ganyan-ganyan. Kasi alam mo po, ewan ko paano nakakatulog na may utang. Ako hindi ako makakatulog ng ganung kalaki gaya ng utang ni Regina. Ganun din naman, Bea. Maayos. Kailangan pumikit ka lang. Kailangan pumikit ka lang. Makakatulog ka rin yan. Jean Sheila, ako walang bag. Sa bulsa lang naglalagay ng pera. Wow, kasya lahat nun ng pa-stars mo, Jean Sheila. Diba nga? Sabi ni... Saan to? Sino na yan? Si Marvin, akala ko naman may sasabing maganda. Riyasha, mahal kita. Yung mga nangutang, feeling blessed. Pero yung nautangan, feeling angry sa post nila sa FB nila. Alam mo, nakakatawa yan. Yung hashtag I love my life, hashtag feeling blessed, hashtag tapos thank you Papa G. Papa G. Oo, tapos may hashtag LV. Ayan. Sino ba si Aling hashtag LV? Fashionista mode, yung mga ganyan. Sabi ni Trina Loresca, alam ko yung feeling na lumaki na walang binasa luho or... Ay, okay. Si Ken Bayona na lang. Tinatanong ko nga kung nabasa mo. Sabi ni Ken Bayona, si Jean Sheila, sabi niya, isa pa, wag magpaloko sa credit card. Napapagastos ka, pero again, you're spending the money you don't have. Diba? Nothing against doon sa mga credit card. For emergency use, diba, nagagamit naman talaga natin sa groceries, sa pagbili ng mga gamot. Ako gumagamit ako niyan doon lang sa mga necessities. 'Di ba? Tapos kailangan mong bayaran na rin, online na lang naman ang pagbabayad ngayon. Pero kung gagamitin mo doon nga sa mga luho-luho, naku po. Wala. Naku, nabiktima ako niyan ng credit card na 'yan. Never again. Charing. Sabi ni, binabasa ko kanina, maganda yan si Ken Bayona, sabi niya, same here. Pinag-iisipan ko kung bibilhin ko na ba yung Nintendo Switch o iwas muna at mag-ipon pa. Awa ng Diyos, 2 years na akong nakakaiwas para sa pamilya ko. O, diba nga? Oo, may mga ganon. May sinasabi sila, di ba? Kung may gusto kang bilhin, huwag mo mong bilhin on the spot. Kailangan balikan mo muna siya ng maraming beses. Kasi habang tumatagal, kakatingin-tingin mo, doon mo malalaman kung gusto mo ba talaga siya o hindi. Katulad ni Popoy, kakatingin-tingin, pero napatunayan na gusto niya talaga. Eh di binili niya. Kada tingin ko, nagsusukat pa.
Pero ako po, ang daming pagkakataon na gusto ko ngayon, pero alam mo yung kakatingin-tingin-tingin ko, eventually parang nanawa ako, naumay din ako, hindi rin ako napagastos, Yes. diba? Ibig sabihin, hindi mo talaga genuine na gusto o yung isang bagay. Parang nadala ka lang ng impulse mo nung nakita mo siya for the first time. So, kailangan ganun ka, Morgada. Okay lang maraming nasa cart mo, pero wag mo munang i-check out. Yeah. Isa pa yan. Pero wag mo isa munang pa yan. i-check out. Napaka-convenient na kasi Bea sa ngayon, ano, na, ang ganda nito, add to cart. Pwede rin, add to cart. Ayan, lagay sa wish list, ganyan. Ay, nako, hindi po, sana, okay lang naman yun, pagkakailangan sa bahay. Alam mo, may iba kang mga bagay na nakikita dito sa kwarto ko, Bea, no, na ano lang naman, na add to cart lang naman. Kasi sabi ko, kailangan ko. Ayoko naman ng plain lang. Halimbawa, yung artwork na nandyan. Yung pa-painting na yan. Yung pa-painting na yan. Add to cart lang yan. Ayun, yung MJ clock na yan. Diba? Michael Jordan clock. Add to cart yan. O yung mga kotsi-kotsi dyan. Kotsi-kotsihan dyan na gusto ko yung mga kulay kasi gusto ko yung pero diba, add to cart muna pero babalikan mo, ito, sige, kaya ko na to. Ayun, tsaka lang ganun, hindi yung sige-sige. Hindi sige-sige tapos pagka pagkabayad na, naku, tegi-tegi na. Patay tayo dyan. Diba? Sige-sige, tegi-tegi. Tegi-tegi ka mamaya. Eto, sabi ni Gail Campos, ako nga, naka-record yung daily expenses ko. Food, pamasahe, and other expenses. Para alam ko kung negative na ba ako o may nasa-save pa ako. Kailangan balance yung daily. Kundi, iisipin ko bakit kulang yung cash ko on hand. Alam mo, etong si Gail Campos, Poy, feeling ko totoo yung pinagsasabi niya. Kasi yung budget niya for stars, alam mo yung consistent. Yung sinasend niyang pampastar sa atin. Consistent may mga pa-daily send siya. At saka, fix na yan for the week. Hindi sobra, hindi kukulang or whatsoever. At inaamin niya kapag wala siyang pang star. Hindi yung katulad ng iba, hindi na lang ako kakain, may pang-star lang kay Bea. Naku, na-appreciate ko yan, guys, pero wag naman. Unahin niyo muna yung pagkain bago sa amin. Sorry. Alam niyo mga kapamilya, meron din akong narinig na parang it's a financial advisor na sabi niya, para nakalimutan ko na kung sino yun. Pero sabi ko, may point siya, no? Kung ano lang yung laman ng pera mo, halimbawa lalabas ka ngayon with friends, with family, kung ano lang laman ng wallet mo, na cash, yun lang yung hanggat maaari. Kung hindi naman emergency, yun lang ang gagastusin mo. Huwag kang mag-withdraw. Huwag ka nang mag-withdraw, huwag ka nang mag-credit card, huwag ka nang mag-ano. Kasi, naku, pag uwi mo, magsisisi ka. Masaya kang umalis. Pero luhaan kang babalik. 'Di ba? Tsaka yung parang, ba yan? Mayroon pa ring hangover yung tunaw na yung pagkain namin na kinain nung linggo pero pagbabayaran ko pa ngayon, yung mga ganyan. 'Di ba? Kung ano lang yung kasya, 'di ba? Para na i-save lang. I-save it for the rainy days, ika nga. Yung mga yung emergency fund na yan. At para magkaroon ka ng emergency fund, 'di ba? Na pagka wag naman sana may magkasakit. 'Di ba? May kailanganing pagtulong sa isang miyembro ng pamilya, yung ganyan, kailangan merong mahuhugot. Hindi yung puro kapritsyo ng katawan natin yung pinagbibigyan natin. Ayan, feeling ko naman bugbog na itong si Regina at sa mga katulad nga po ni Regina, no, na naging maluho, marangya, bulagsak, aksayado, naging mapagmalabis sa buhay. Sana nga po we reflect on this. Kung tama rin ba ang ating mga ginagastos para sa katawang lupa nating ito. 'Di ba? Na gusto ba natin yung mga bagay na mamahalin? Do we spend more than we earn? 'Di ba? Well, that's wrong. 'Di ba? Maling-mali 'yun. Kumbaga, kung ano lang yung kailangan, yun muna ang pagkagastusan, at kung ano naman yung mga kagustuhan, pwede namang manatili munang kahilingan kung hindi pa naman kaya. At mga kamorkada, eto, pinaka-importanting lesson sa lahat. Wag na wag nyong ipagkakalulong yung junanakin nyo para lang sa pera, para lang sa luho nyo. Yes. Mabuti pang
sige, ipahamak nyo na yung sarili nyo. Kayo na lang. Huwag nyo nang idama yung anak ninyo o kahit sinong miyembro ng pamilya ninyo. Yes. Okay? Ayan. Anyway, Poy, pasalamatan Hindi natin. na natin babanggitin yung lately, yung napabalitang ha? Oo, yung kanyang baby. Binitbit para at lang sa, ano ba yun? sa halagang... Online sabong ba yun? Online sabong. Ayan. Ganun din yung pagmamalabis din yun. Correct. Oo. Eto, pasalamatan natin yung mga gumanap for today's story. Regina, Jamie Rubio yan, si Cholo, Dan Capuchon, napakagaling na si Maris, DJ Bea, si Ram, si Warley Aligao, si Queenie, Chan Palma, si Father, si John Kamat, ang magiting na jail guard, Makoy Marcos, at ang nagsulat ng kwento nito, maraming salamat sa iyo, Warley Alagao, and of course, ang nag-edit, Jaco Loco. Iyon. Thank you so much. Ito, meron lang pahabol si Annalyn Porquedo. Sabi niya, working po ako sa South Korea, medyo malaki naman ang sahod, tapos single ako, pero pinag-iisipan ko din bago mag-purchase ng mahal na shoes like Popoy. May binili ako na shoes na birthday gift ko sana sa sarili ko, pero dumaan na ang Pasko at New Year. Saka ko lang naman nabili. At least 3 occasions na bago ko pa napagbigyan ng sarili ko. Almost 1 year akong nag-isip talaga. Diba? Yan yun, no? Kita nyo? Single siya, nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi nga, it's hard-earned money. Pinaghirapan yung perang yun. Kaya parang ang hirap basta bitiwan. Ingatan niyo po ang pera ninyo. Kung di niyo po kaya, bigay na sa akin yan. Please. Maawa po kayo. Sorry. Pero Poy, eto, pahabol na lang. Naalala ko nga yung, nakalimutan ko sino na nagsabi, pero ang parang ang chika is, yung tunay na mayaman, hindi mo akalaing mukhang mayaman. Kasi hindi sila yung nagdi-display ng yaman nila. Yun po ang tunay na mayaman. Okay? Yeah. I'm just saying. Think before you post. Mga kapamilya, nako, ang oras na natin, 16 minutes before 3 p.m., 2:44. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous Bea, na hindi sanay na hindi ako ng budol today, pero kaya ko to, guys. I can do this. Yan. Budol fasting muna tayo ngayon, ha? Ayan, at bukas at sa Biyernes, abangan po ninyo ang ating mga susunod pa mga kwento sa ating pre-Lenten drama special ng Dear MOR. Mga kapamilya, as always, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, habang nagre-reflect kayo, please, stay happy.